Good afternoon. It's Thursday, August 17, 2023. I'm Publio J. Briones, III. And I'm Flor Kerubin. Welcome to Beyond the Headlines, where we unveil abuses, empower solutions, and give voice to the community. Atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso, pangitaan og solusyon ang mga problema ug palanugon ang tingog sa komunidad. Matay bugnaw kayong tingog sa kong partner. Maayong buntag sa atong mga viewers po sa Beyond, or maayong udto. By the way, maayong udto. Beyond sa ato ang mga viewers sa Beyond the Headlines. So karong adlaw po doon natay mga hisgutanan, no? Pero mag-agad sa ta kay atong try contact si Lapu-Lapu City Mayor nga Junard Ahong Chan. Kabahin na aning environmental tax plano nila nga i-impose sa mga turista, no? Sa mga mo avail og mga accommodation services nila yes, sa mao. Kay nisugot man si Mayor nga mag-phone patch with Beyond the Headlines. So aside ana po hisgutan sadto nato ang parking kanang kabahin sa illegal parking unsay kaingon jud na silang nag-obsess lagi na sila sa parking, pero tinuod man gud kay kung di nato ni siya kanang pirmi hisgutan basig ang mga tao magsige rag lingaw-lingaw nga makalimtan lang ang problema ba nga which is right there sa tubangan gyud nato. You can't avoid the elephant in the room. Okay. So while waiting pa no kay murag do na pa kunoy atiman si Mayor Chan dito sa iyahang buhatan. So ato lang sigurong unahon tug hisgot pubs ang kaning Cebu City's traffic master plan. Sa maning na day traffic master plan ang Cebu City? Kana atong mahibaw-an og do na ba? Actually, gi-search na mo sa internet ha. Wa may makit-an nga traffic master plan. Ang mugawas ang Metro Cebu, ang traffic sa to ni gawas basta walay ni gawas. Ang nanggawas noon ang mga tong 2014 gi uphold sa Supreme Court ang validity sa Cebu City Ordinance nga nagban og regulate sa parking sa vehicles in the city's major thoroughfares. In other words, kanang clamping nila kanang labi na sa mga no parking zones, legal na siya ha? Wala giingon na ang City Hall ang Supreme Court nga okay ra na. In fact, naghiskutan last week katong kabahin sa Beverly Hills nga ang Dansu subdivision is public. Nahitabo ni earlier this year, tanawa ni Flor ikay kuan sa Mabolo ni ha sa Cebu City ni So dunay mga 77 ka mga sakyanan ang giclamp no sa gi-issuehan og traffic citation tickets ngadto sud sa usa ka private subdivision sa Barangay Mabolo, Cebu City tungod sa overnight parking. So nahitabo ni Pubs atong Hunyo 21 ning tuiga. Yes. So bag-o lang ni adto lang ning mga nakalabayng buwan. So the Cebu City Transportation Office responded to 2 filed complaints of Casals Village Subdivision resident Eduardo Ralio C dated August 20, 2022 and April 1 of 2023. So C reported the frequent illegal parking on public roads within the subdivision. Note ha, public roads within the subdivision. So, diri sa Cebu City, I don't know about the rest of the kanang LGU sa Metro, kung naa kay kanang mga karsada sud sa subdivision, considered na siya og public road. Nga kung mo kuan ka sa kanang mga parehuan ng overnight parking nga illegal, pwede gyud kang maklaman niya, pwede sa ka ma-issuehan og citation. Pero ang na-notice man gud nako diri sa syudad, murag daghan og mga say tawag na mga special kana for example nahisgutan na to ni gahapon no katong diri sa Osmeña Boulevard ang kaning mga traffic enforcers ko labi na sorry moingon na sa ang PRO7 gihisgutan na sa mi Mr. Briones wa gyud ni gituyo pero usually kung nanaslide akong mga events
kanang kadalanan diha kanang sa side kanang dili sa sidewalk pero side of the road puno gyud nagparking tungod kay musabot lang sa ta muna ang word ha musabot daghan kay og mga kuan ba kanang usay wa sa kong utok nga ay kanang ihangyo unsa or man mga favor kuan dili sa favor for example ngano mang dito sa kanang atubangan sa usa ka punerarya mo di lang ta maghisgot no dire sa Imos daan Imos dunay usa ka dakong punerarya diha unya maglumbay yes. ang mga private vehicles nga nakapark daplin sa kalsada unya pero nganong wa man koy nakit-an nga ni usaan nang giklamp or gihatagag citation nganong exception to the rule nganong exempted man sila mo ako pasabot siguro ba nganong exempted man ang I think ang problema karon is naadyo balaod pero ang pag-implement magdepende. Nay exemption. So muna kung dili consistent ang implementasyon sa balaod, ang mga tao magtuo nga ako special case maning ako kay tungod naglain akong tiyan mo nang napugos yung kong park diri kay suod ko dito kay mag-CR. Maka rason gyud siya ingana. Nya kaning parehan itong gisgutan itong punerarya maikog sa siguro ang mga traffic enforcers kay mula gina lisod kay na kung naatay mga exemptions so unless i-clarify na lang yun ako unsa man kay puro mahog magud siya ang atong balaod way kusog kay pirmi man daghan mga okay ra ni kay ingani niya ang uban na inato so kay parehan atong sa Sirao barangay Sirao imagine for 7 years pwede ra dito ang mga visitors sa flower, mga farms dito, pwede ra sila mo parking and all of a sudden katong Sabado nikalit og abot ang mga personnel sa Cebu City Transportation Office ug gikalit og klaman ang mga sakyanan which in fact naay usa ka viewer nato nagpadala sa iyang mensahe ngadto kang kuan CCTO head Raquel Arce. Frank palihog ta atong message nga gipada ni Mr. Byron Garcia. Makuan na to, ari na tamulili sa ato ang kuan. Palihog tag kuan, pwede ikay basa na floor. Okay, so ug atong basahon ang iyahang post, I think sa Facebook ni, unya medyo butang ta saway ngadto sa CCTO head. No, it's his opinion and he's entitled to it. Yes. So atong basahon, clumping ni Raquel Arce sa Sirao with exclamation point. Yes. Raquel, human sa cemented road, easement zone na. Ambot lang nimo Raquel, tan-awan ning picture, asa di ay kutob ang imong easement adtos barangay Kanto Limbo, nga mas dako pagani naghawan diha kaysa sidewalk sa syudad. Pastilan, pangatarungan pa more, maunay nakadaot sa former market administrator, unya mao'y padadon sa CCTO. Remember, little knowledge is very dangerous in Raquel. Katong tag-iya sa garden sa Sirao ug katong ilang kihaan, ako'y hatag ninyo og abogado aron mapakgang ning kalaki nila. PM me. Asa ka na. Thank you, Mr. Byron Garcia. Muna, kailangan dyan i-clarify kay daghan laging naugtas. Considering kanimuran na dyan ko ka ng sirang plaka, sige balik-balik. Sa kadaghan nga illegal nga mo park diri sa syudad, diri sa ubos we're not talking about diri lang mismo, downtown area, diri sa uptown, sa kadaghang mo illegal park. Ang ilag yung gituyo gyud adto ang bukirang bahin nga wa man tay traffic dito. Pero ang rason na sila rason kay magsemento man to sila, di ba? So mao siguro dili ba na cemented ang lugar wa pa ko kana maglisod ko kuan kay wa pagyukok ana og kanang lugaran ng gitawag nila Sirao nga naay mga daghang mga buwak-buwak. Ako pod wa pa sad ko kasuroy. Kay murag di jud ko kanang hilig kay bukid-bukid.
Pero doon naman to'y explanation sa habig sa city government pobs nga ako nabasahan sa ato ang pamantalaan nga i-drop na lang ang mga pasahero or mga tourist or ang guests and then ang kadtong van or sakyanan nga ilang gida mahimong didto na lang sa katong station sa post sa police. Okay, Frank, balik ta atong nag-install sila og kanang traffic sign palihog, Frank. Kaning loading and unloading area. So imagine ha, karon pa day sila nag-install ani. Kanus kahaning na installar. Naman dito ang installs traffic signages at Sirao Farm. So wala ni sa una. So nalagi ingon mo na ingon sa mga residente nga 7 years gud mi nagsigig parking diha ngano mo kalit raman karon pa man sila nagbutag sign. Okay. So meaning loading ug unloading ra na nga lugar unya ang sakyanan mo out gyud mo mangita gyud ka. Sa karon na. Kaya ang ingon nila murag dito siguro sa police station o barangay hall ba to? Nga parkingon nila. Naay portion diha katukunong sa mobile kaning sa PNP nga dunay outpost diha. So diha manukad ang parking sa mga sakyanan, sa tourist van. Ang question ani is naba ni kuan ang katong sa before naba toy bayad kaning bag-o karon nga parkingan na naa ba ni siya bayad og pila. Kana mo atong angay mahibaw-an aron pod mahibaw ang mga tao nga moduaw sa lugar unya makurat na lang ba pobs. Kaning ingon nila nga drop off unsa man ni sa palako ni di kay ko familiar ha palako ni sila i-drop ra sila dito mulakaw sila pa do sa farm or naay mohatod nila dito sa farm. Ug ang management sa kanang tourist spot nga naa siya murag shuttle. Siguro pwede ug wala kay bag-o pa maning na implementar aw magbakta sa ang manuroy. So mag-agad I'm assuming nga dili ra ni usa ka buok no kay nahabaw-an na nato nga katong kabuntuyan nga farm katong gikuanan nasa siya laing tapad silingan nga mao gihapon ang negosyo nga kanang dumugonon gihapon mga turista. So dili ra siya usa. So I don't know kung pila gyud tanan ka buok mga flower farms kay kanang Sirao murag na known gyud na siya mga buwak. Kay in fact nay usa diha gitawag og Little Amsterdam. Ambot nga no kay wa may bukid ang Amsterdam. But anyways, usa pa may kuan nato dire. Kaning okay na si Mayor? Murag ongoing ang iyang meeting sa pagkakaroon po. So, if ever dili ma-available, atong suwayag tawag ang ato ang reporter si Pauline kay ang iyang PIO staff nag-monitor or nagpahibaw diri nato sa kaning kalihukan dito sa Mayor's office. Okay. So in the meantime siguro kanang Frank mo kuan sa tag kanang mga tips gikan sa atong sponsor Visayan Electric. Welcome back. Balik ta po sa ato ang programa sa Beyond the Headlines. Unya atong gisuwayan og contact ang PIO officer sa Lapu-Lapu City Government nga si Mark Bautista nga moy mo ni arrange nga aron atong personal nga mahinabi si Mayor Chan, no?
kadiyot. Dunay laing number nga gihatag. Wait lang. Again, kabahin ni siya atong proposal sa Lapu-Lapu City Government nga mo impose og 100 pesos nga environmental fee sa mga visitors. Oh. Hello. Yes, maayong Udto Mark Kadali. Bautista. Ready na ba si Mayor Chan? Kadali lang kayo. Okay. So atong paabuton mga higala no si Mayor Jonard Ahong Chan aron makahatag siya o sa iyang personal nga ibutang ta panahom or explanation pagpahibaw ngadto sa mga muduaw sa dakbayan sa Lapu-Lapu kabahin aning propose nga pangayoon nga environmental fees nga. But this only applies to people nga mo check in, no? Katong Mga avail hotel, sa accommodation resorts. services. So ang mayor mismo mao'y makahatag yun sa kanang pagpasabot ngadto sa publiko og unsay gamitan, unsay purpose sa maong environmental fee. So daghan to siya nahisgutan during sa iyahang mga earlier press con nga gipahigayon pubs nga unsay purpose sa maong environmental fee. So daghan to bahin sa pagpalapad sa kalsada or mga proyekto nga may kalabutan sa turismo. Kay for sure nakasuroy na gyud kag Lapu-Lapu pubs. Pero dugay-dugay na sad. Ha? Kanadeng mo to kag airport. Last June Sige ko mo nilarga. Last June nga 2022. So, okay. dugay-dugay So, na wa ko. gyud ingon ganan. Nakaligo ka dito sa mga beach resort. Di man ko hilig og kuan kay kung maligo ko at muli ra ko dito sa ang hometown sa kong grandparents nga Argao. Sa south, although di kay nindot amo dagat dito pero lingaw man. Nanag ko anas okay. mayor time sa. Nanas Mayor Floor. Okay, sige. Floor. Yes, hello Mayor, maayong udto or maayong hapon diha nimo. Live taron Mayor sa Beyond the Headlines sa Sunstar. Uban ako si Publio Briones. May udto mayor. Hi, may to Leo and may to Floor. Okay. Mayor, kaning amo ang pagtawag, mangayo mi o kanag yung pagpasabot diha nimo kabahin ani rong proposed environmental fee nga ato unyang ipatuman kung kana maaprobahan. So unsay purpose ani Mayor, unsay gamitan or unsay paagi unya kung aprobahan magani ning maong proposal? Actually, ang tuyok tumugid ani niya Floor para palambo no sa atong mga atraksyon sa turismo sa ato ang dakbayan. Diin kita nakasinati ni atong bagyong Odette na ang atong mga corals nga wash out. So we need to replace mga artificials na attractions na underwater. O diin po na nanidiskubrihan nato na sa ato ang syudad na anay mga whale shark na ato ang nakita. Uy. Doon na mga sardine runs, million sardines. Doon ay giant turtles. Doon ay dolphins. Doon ay t-shirt sharks. Kining tanan na to. Ato ning ampingan nga nana nato, no? So, we need nga ato ni silang mabantayan. So, mo nang kinahanglan tag mga spotters, kinahanglan tag mga bantay dagat na mo protektar niini na mahunong ni ang mga illegal fishing, no, labi na kini mga dynamite fishing kaya di buinas kayo ta na ninato mura ba glasya na ninato ang atong nadawat na gikan sa pagkuso-kuso sa bagyong Odette nga nawa ang mga corals dunay laing atraksyon na nipuli. So ang kita ani sa maong environmental fees, no, kaning pagpaglimpyo sa itong kadagatan, no, pagmintinar, kay kitang-kita na to sa Ilotongan Channel na to na dagat, purtig yung limpyuha.
ang ato ang kabaybayonan, tinaw kayo ang dagat, lahi gyud sa uban. So mo na nga kinahanglan nato ma-maintain ni siya para ang mga turismo mo balik-balik diri sa ato ang lugar. So karon kining atong ordinansa tungod kay gitun-an pa maning proposal pa maning agi pa maning public hearing ato gyung gitan-aw unsa gyud makaayo unsay maayo sa pag-implementar kinsay angay na tungkuan sa maong environmental fees. But definitely ang mga upunganon dahil Flor o Leo libre way bayad ang mga upunganon meaning environmental fee exempted sila. Ang ato lang atong mga turista malokal o mga foreigner moray atong kuan na dili taga Lapu-Lapu. Ikaduha, ato nang proposal nato sa konseho o para mapaabot nila sa public hearing na dili mosugot ang mayor nga adto sa hotel ang pagkuha sa maong environmental fees, no? Ato nang gitun-an nga kung mahimo magsugod lang usa ka diri sa mga areas diin natay area para sa ato ang environmental fees kung asa sila dapita na mo hatag sama sa ato ang mga wharf dinhi sa Lapu-Lapu. Nag-identify na tag mga wharf mo netang yuna which is kining ang Asil Wharf, kining ato ang Hilton, kining atong Maribago Wharf o Marigondon Wharf. So with that therefore and Leo, so doon natay klarong designated areas kung asa nato kolektahan ang atong mga turista. I see. Mayor, atong August 4, doon na bay, unsa to'y nahitabo? Public hearing ba to'y gipahigayon diha sa session hall? Itong Agosto 4? Yes. Unsay... Yes, public hearing to siya day floor ang gipahigayon, no? Nitong August 4. Imitar na to ang mga katauhan, ibitar po na to ang atong mga stakeholders sa mga hotels and resort. Apan subo ng kayo pamalandungon kay dunay nigawas na position paper na harsh kayo ang pag sulti na imbis unta magtinabangay unsaon na to na tarong na to ang atong ordinansa, no? Nangayo tagtabang mo purpose ng public hearing apan ni-oppose na noon sila sa maong environmental fees niya pagkapinan pa o mga sakit nga mga pulong. So dili makatarunganon nga musulti tag ingon ato kay dili pa man final ang pag-implementar sa maong ordinansa. Gikonsulta pa man sila. Amo na ang akong hangyon ta to nga magtinabangay ta kay kining tanan ang makabenepisyo ani ang mga stakeholders, ang mga nagnegosyo na tourism related. So mana na sakitan jud ko day floor sa maong pangitabo niato nga dunay mga hotels sa atong syudad na ni komentaryo o sakit kayo nga wala pa man datay pag final sa ato ang ordinansa. I see. So unsay mahitabuan ni Mayor mo pahigayon pataog another round of public hearing? Or Yes, of course. Naanay karon the floor dunay gipahigayon ang atong proponent meeting with hotels and resorts, no, sa HRAP kaning atong hotels and resort man sila kanang sakop man sila sa HRAP. Nagpahigayon og meeting karon may tungod sa paghisgot nining ato ang environmental fees. Pero again atong gipaibaw nga unahon sa nato ang adto sa coastal areas di sa ta manghilabot sa mga hotels and resort.
I see. Okay. Na kayo. So Mayor nakoy ni siya ha kanang lain ni siya nga topic Mayor. Natay update atong vandalism sa statue ni Jose Rizal Mayor. Nadakpan na tong mga vandals Mayor. Sa sir sa Hinumdum ka tong na There is may poblasyon nga statua ni Jose okay. Rizal. oh nga gi-vandalize. Muna karon sir monitor na pag-ayo sa ato ang kapulisan sa ato ang CCTV no na naka-mount dito. Nya kita nanawagan po ta kinsay nakaila atong mga signature nga naa sa ubos ni Jose Rizal. So muna padayon ang atong pagpanawagan niadtong mga tawo nga muhimo og pagugaw-ugaw sa ato ang dakbayan na ato ang masikop atong madakpan. Yeah, Mayor natay timeline aning kaning sa kanusa kay ni ma-finalize ning atong hiskutan nga environmental fee kung ma-implement ba ni natay kanang timeline? Kini siya sa Rio, mag-agad kini siya sa ato ang proponent no. Kay tun-an man gini pagayo and then we will listen the community, we will listen the tourism stakeholders. So ato ning i-consolidate ni sa proponent unya unsa gi makayo mo ato ang buhaton. So nanaman ni sa ato ang proponent, so siya mo'y makatag og timetable ani when they can propose that to the city council. Okay. Thank you kay Mayor. Daghan kaayong salamat Mayor sa higayon nga imong gihatag diri sa Yes. Beyond the Headlines og salamat kay Mayor sa imong hapong gihatag nga pagpasabot mahitungod sa kaning issue may labot sa environmental fee. Daghang salamat sa Thank you, Dayford. Mayor. Salamat Mayor. Daghang salamat og sa imong mga listener. Mayo mo to. Thank you Mayor. Thank you Mayor. So, mao atong to. klarohon ha. Itong gihisgot na ko earlier nga mga sa hotels, no, it's not. Ang proposal nila karon mga lugar nga kanang atuanan og mga turista. So he mentioned 4 wharves in Lapu-Lapu City, apil na ning Maribago. So didto mo collect sa environmental propose muna ang proposal ha. So didto dili di ay sa hotel or as of katong gisulti ni Mayor. Sakto akong pagsabot? Yes. Yes. So, mo man ay kabalaka gud sa mga ibutan ta nag-manage og kaning hotels, resort tungod kay added burden ko sa ilaha unya basin na nog magka-discourage sa mga tourists or guests nga muduaw kay Pero anisay ta ha. Mo check in kag Shangri-La. Nya. Ya, pilang overnight stay diha. Ambot kay 8,000 ang labi. ka check in Shangri-La. Kay 5-star hotel mga siguro Yo, man. ibutang tag 8,000 ang Yo, man. gabi Yaga ka. Gusto man yung 100 pesos dire. Mahal ko na ni god. mo kuan mo reklamo. Murag gamay ra ganina step sa imong waiter. Bitaw no pila naman. I mean seriously. Sincere na ni para nila pobs. But then I don't know. Basta we're talking about katong mga gagmay nga mga resorts or katong mga Okay. pension houses, motels, although But di klaro man ni Mayor no nga dili direkta diha sa mga establishment ang koleksyon. So na atong mga pantalan sa Angasil Wharf, diri so sa ikaw kay taga isla man gyud ka. Taga isla gyud. Kanang usa may mga kanang tourist attraction sa Lapu-Lapu City. ang tungod kay isla man siya pub so ang among coastal Okay. kuan ang diri mga beaches namo unya aside anang duawonon kaayo nga monumento ni Lapu-Lapu sa Liberty Shrine kay naaman diha ang kadaugan sa Mactan. Historic man na siya nga lugar usapod na siya sa atraksyon but ang naglabig yun is amo ang kadagatan. Unya mulabang to sa Islas Olango island hopping sa mga islet barangays pod nga sakop sa Olango. Kana nakasuway jud ko kanang island hopping. At least kana makaingon jud ko naka-experience ko ana. In fact, I'm so happy to learn nga ang kaning mga bag-ong nga nipuli atong
nga mga corals nga na devastated during Typhoon Odette napulihan day og sa to ni ingon ni Mayor nanay sardine run butanding mga thresher sharks which doon nagay sightings po sa dolphins diha pobs in Hilutungan Channel. And you know what that means? That means limpyo ang tubig sa Lapu-Lapu. Sa Lapu-Lapu. And I think makaingon sa juta dako sad siguro og kuan ang role ani ang city government under Mayor Chan no kay we ni espouse man gid siya aning nangusog man gid siya aning kanang clean environment nya. Anyways, that's really nice to hear. Yeah. Kay ang turismo biya mo gi bread and butter pod sa Lapu-Lapu City. So angay lang pong panalipdan. Nya kanisang moingon ta balik ta aning 100 nga environmental fee. Kintay mo adto kag lugar nga tourist attraction, mo adto ka sa ubang nasod, na bidyo charge. So pwede ra man gud ni nga asa mang nasura pobs kay oro ba ko nakasuroy. Pwede man bidyo adto ka US, ari ka diri Singapore. So na po sila environmental fee dito. I don't know kung environmental fee pero kung mga inga na attraction di ka kasud-sud nga basta-basta na bali entrance. O ni entrance. Dito like mulahos ug sud. Gani. So kaning 100 fee murag i-appeal na ni sa entrance ba. Pero kasabot sa ko kung Pilipino nga earning pesos. Muna diferensya. Kay kaning 100 pesos gamay ni sa uban labi na sa mga dayo no or katong adunahan, pero sa mga ordinaryo nga tao kaning 100 pesos dako gyud ni nga. So musabot lang sa taana nganong nay kuan, pero ang ingon ni Mayor ganina ang stakeholders man mo nangisog daw or but anyways hopefully mahanay ni nila kay aron makuan gyud ni kay ang tumong biya gyud aning environmental fee, it's for a good cause. Balik ko na to. Unsa to ingon ni Mayor? Para pag limpyo. Para pag-prevent sa illegal fishing. Correct. Katong sa mga bantay dagat na mo. Coral protection, which is badly needed kay considering daghan kay nangakuan pag-Odette. Kaning apil diri ang pagkuan day pag-install og mga kanang lights sa kaning mga ruta nga mga tourist routes, mga street lights ba kay ana dia sa mga coastal areas kay naman dia ang mga resort. So kana kani ko ani, pero ang kasabot sa ko kay before ang gi-raise man good nga hadlok sila nga ang mahitabo niya pareho tong nahitabo sa Boracay ba to? Murag ang issue sa nga ang kwarta nga gi-set aside for na kolekta nila for several years nawa or pagkuan nila pagpangita nila nga nawa naman or something like that so muna ilang gikakuyawan, pero I'm sure ang kaning atong diri sa Lapu-Lapu won't be like Boracay kay hanay man in fact nga nagsige silang public hearing, yes nganong support mong kuaning environmental fee kay again ang tumong ani niya for me personal ni it's for a good cause. Katong mga ang target sa ani, I think ang target ani maka-afford kay kuan jud giklaro ni Mayor nga ang taga Lapu-Lapu mga upunganons why bayad? They are exempted sa collection, makolektahan. So katura mga bisita di ay katura ang manguan. Okay. Ang so klaro na. Klaro na. So balik sa ata Frank ari sa atong mga Visayan Electric mga pahinom. Okay na? Sige. Okay, balik ta sa ato ang programa karong hapon na po Beyond the Headlines. Time sa akin is Frank. Sunod pag warning ba?
Unya atong pahinumduman atong viewers sa mga interesado diha nga mo join sa atong discussion, you may kanang comment. Yes. No, Submit your comment to centralnewsroom@sunstar.com.ph. So, dili ra ni siya nga mga complain, mga yaw-yaw. Kung nasa mo'y gusto idayeg, please feel free to send your yung inyong mga opinions. Okay. Nasa day tay shout out basig makalimtan Shout out na Pubs aron maluwas ta. Kaning Hinaot pa unta nga nagtan-aw siya karong mga gutlua. Mao gyud. Sige, Pubs. Ang nahitabo magud ani mga higala. Katong niaging adlaw, Martes, Agosto 15, paghuman yun na mo dire sa studio, paggawas na mo, gi-ambush mi. Imagine kaming duha ni Flor, gi-ambush pa doon. Klaruhan ng ambush, unsa ng ambusa po. Gi-ambush may paniud to. Laliman ka na. Wago ko kasagang. Kaning atong hisgutan nga, ambusher. Itawag sa, unsa ni panganya? Si, bitaw, among kauban ni siya sa newsroom, si Erwin S. Lirasan. So, shout out ni ha, ka Erwin. Nga, dako kay salamat kaayo Win sa imuhang kamaayo, no? Nga. Lalimang ka, di biadjud ka nang makalitan ka ba? Na mahitabo. Sus, nagkurug-kurug ko. Lalimang ka, yung nga, steam rice, ha? Huy, ginuo ko. Usa pa man. Siomay. Nakapanguros kong ahat. But anyway. Okay, sige. Balik ta sa mga hisgutanan, may labot ang kuan ni dakbayan, Pobs. So, kaning kuan illegal gambling or unsa ni illegal sweatres? Lagi ako ba? No, dunay 38 ka mga tao ang nasikop sa various parts of Cebu province. Nagkadaiya nga dapit sa probinsya sa Subo. So 38 ka tao. Ngano Pobs, unsa may kani sila kay dili kunuhay dili legal kay naman gud diri kanang mandate franchise siguro diri sa Cebu province nga sila ra gyud makabaligya og sweatres. So katong mga kuan mahug siya og illegal pero maluoy ako personal ni, in fact if you've been reading my columns lisod man gud ni kaning what is illegal gambling kung naa kay mga casino nga legal or kay mahug ang luoy ang mga pobre kay kung pusta sila sa kaning mga ani dakpon pero katong mga ka-afford pwede man sila kay legal man ning mga casino o mga kuan. Ang ako lang ba nganong unfair sad siguro no kanang hatagan sa chance ning mga pobre nga makakwarta labi naglisod kayo, but I'm not again tungod kay ang atong kapulisan karon nagpangusog sa ilang campaign against everything illegal including illegal gambling. Mo na lang yun na kay maghiskot man yung tagbalaod maski unsay akong feelings ana what I choice kay as I said earlier kabahin sa parking dapat walay exemption. Pero Pobs, ang katong operation sa NBI kaning balita sa atong reporter nga si Hani nga kadto ra man pong not registered with the Philippine Charity Sweepstakes Office ang ilang girumbo. Pero murag ubay-ubay sa labi na sa probinsya. So again, okay. Kung unsa may akong personal, I'm not saying, I'm not condoning anything illegal, pero mo lagi na lisod kayo kay wala tay black or white, no? Kay na usahay na yung gray areas sa akong personal rato nga kuan. But I'm not saying go ahead and do illegal gambling kay mingon na sila movie ingon publio briones behind the scenes. So kung ingon na klarohon lang nato. Ningon lang ko nga luoy rasat pa. So mo na kay balik ko na to ha. Yahay ra ng mga tao mga to casino. Wa jud mo dakop nila. Nganong legal man na? 'Di ba? Kung gusto jud kag iban ang gambling, tanan. Pero ayaw lang sad kay pasig mo gawas so, ako. Gambling apil na iban. Ha? Katong mahilig sa tigbakay. Kana. Tigbakay mga di nga ingon na di ko mo post tag tigbakay kay wa may tigbakay diri sa syudad. Pero kanang lisod kay na kay mahug maguna siya kanang part of the culture gani. Dugay na gid noon na. Again, we're not saying we are condoning kaning mga illegal kanang wa kay lag tigbakay mo na siya illegal cockfight. So sabong nga illegal. Ang legal ana mo to ang na di legal nga kanang nasud sa cockpit. Di sad kanang nanay permit sa LGU. Klaro jud kay di ko sugarol nga di ko sabong hiro kay wa ko nibawaan. Basta ang nahibawan ako kung sa sabong
kung naikintay pista. Kung mananghit ka sa, kailangan ka og muduol sa LGU sa nga mangayo kag permit or barangay ba? Barangay. Nga mangayo kag permit, then okay ra na siya. Pero ano naabot man tag sabong. Nagisgot tag illegal gambling god. Abitaw, So, tigbakay. layo, so, illegal. apil na. Okay. So, nya kana sang hinundong ka sa una nga natoy mga kanang diha ra sa tabi-tabi. So silang tugkaran ba nagchikat, dili chikat siya kanang piyat-piyat or tong-its. Atong it. Oo, nga So, dako po na po. naapil og basta magbutang kag kwarta nga makita diha pustahan ay mahog na siya illegal gambling. Okay. So katong mga magtong-its magpustahan ay ayaw lang ipakagawas inyong kwarta. Nya og anang hantak kana no, daghan ko masugatan nga balita anang mga naghantak hasta ang nananaw ko nung igo lang ko nung milili apil og sikop. Di na lang ko kanahad di na lang ko maghiskot kay kanang katong mga tao nga nagpuyo sa Sambag Uno, kebaw mo nga ang problema nato sa mga libod suroy dugay-dugay na siya. Nya karon ang kaning mga bataa magduwa ni silag hantak kilid sa dan. Kung dili man sa kilid sa dan, sa tunga sa dan. Diha sa J. Orhelio Street, Sambag Uno. Nadyo address. O na address kay naara man na paggawas nako naam na sila magduwag hantak. Nya ang kapait pagyud is naay usahay magparking nga pulis sa unahan Secretariat Hospital. Pero unsam say mabuhat nila no? Di man sila ka arrest og minors, ma-rescue ra man nila nya. Once ma-rescue nila ang minors, asam la dadon atus DSWD. Everybody knows why room ang DSWD or murag wa sad sila kanang budget siguro sa pagpakaon ani mga bata in kaso man kito kung dadon dito. So ang ending ana ilang isikop nihuman pagkaugma naara gyapon balik. At murag ipatawag ang ginikanan aron ipalukat unya naay mahitabo nga unsa man pagmay-may. Pero ang actually sa una na ako ning na bring up kay nakipagstorya ko sa barangay captain og sa mga tanods kay kaning tiguang sige yaw-yaw ka tunga-tunga sa gabi gikan ko sa opisina naglabad ulo saba kay ni sila magduwag hantak basa katupaning wa pa ko kasabot ba. So nagstorya ko aning mga taga tanods ang ingon nila kaning mga bataa kadaghanan ani nila kanang luoy sad either ang ilang parents tuwa sa prisuhan kay na lambigit og mga illegal drugs or gibiyaan sila kay ang ilang mama nakuyog og laing laki. In other words, kaning mga tawhana wa ni sila diha sa kadalanan tungod kay mo nilang gusto. Pagkibaw na ko anak mo nang ni soften ako gamay akong kuan. Wala na ko nagyaw-yaw against aning mga bataa. Ako lang ning gi-bring up when naghisgot mo tag illegal gambling kani sila pero hantak amot kung tinud-anay bigyan sila nagpustahan or basi nagduwa-duwa ra pero sa the fact nga nagduwa sila og hantak using tinuod nga mga coins mahog siya illegal gambling. But again undang na ko anang yaw-yaw against this kanang mga libod suroy kay luoy sad ni sila nga angay gyud ni sila tabangan sa atong gobyerno. In fact we should ask. In fact, I asked one of the reporters earlier, si Ralph Martinez, to interview kaning mga, not only mga libot suroy, kaning mga homeless nga daghan sa atubangan. Nandi sa Pidel Rosario na daghan, mga homeless, nga diri matug. Ingko nga, palihog lang tag-interview kay basig ma-feature na to ugma ba, nga ina sila daan nga para ni sabihan the headlines. Kay gusto lang ko, kay dugay-dugay naman ni sila, nga kani sila nang gawas ni sila pag pandemic. Before pandemic wa ni sila. Wa ni sila. Karon makaingon kag gamay ra ng 5 or 6 magabi makita nimo nga maglatag na sa ilang kanang karton para matuog. So ako buyon ni ato ang buyon sa atong opisina diri sa Pidel Rosario. So I asked ang atong reporter nga palihog ta kung maka-interview kanila on camera aron hatagan sa sila og kanang tingog nga kay kani mga tao kuan man ni sila, they're also a person. So nani sila yung pamilya, nani sila yung mga pangan. Gusto lang ko makibaw sa ilang kumusugot sila. Nganong naing-ani ni sila, unsay rason niya, unsay matabang not only sa especially sa gobyerno nga
usa na sa mga tumong ni Mayor Rama nga ato ni silang wad-on, pero dili sad siguro pagsabot nga mura na siya chiching, murag iro pahawaon, pero imo sana sa sigurong tabangan nga aron makabangon sa sila balik. Di ba? So hopefully tomorrow naata na from Ralph Martinez. So Ralph, kung naminaw man ka, palihog lang niya taha, katong akong homework ihatag nimo. Di ba no natay anti-mendicancy law, Pobs, nga Gani. rescue aning mga Di mo libod suroy. I like the word they use, ha, rescue. Pero ang rescue man good, that means imo silang paghumanan, imo silang tabangan. Ang ending, iguran mo sila kuan o kanang livelihood. Pero unsa may tabang imong gibuhat, imo silang gipangguba ang ilang mga tinda or kuan. Pero kana we're talking about mendicants, no, mga beggars, kanang manglilimos. Which by the way, I heard daghan daw na sila kwarta. So dili gyud na siya may hug og kanang kuan. Ang akong mas interesado jud ko aning mga homeless, labi na diri sa dalan, Fidel Rosario at bang sa San Carlos, Maine, daghan gina sila diha. Nya may gani karon katong nay usa ka book naka-encounter ko og babae nga murag medyo nagkuwangan sa pangisip nga naglakaw-lakaw taon nga wa gyud sinina. Nya may gani karon wa na ko kita niya kay basig natay nakakuan ba nakabantay nga uy di man ni maayo. Nya luoy nga di man nun manghilabot pero mo lagi ka nang masyak ra ka ba nga naglakaw-lakaw ra ka niya uy na may kuan si Lady Godiva. Nya unsa man ari sa ta naman tay karong Domingo deha reminder ni sa public. Floor, you do the honors. Okay, karong adlawng Domingo sa Pitsa Agosto 20 tuig 2023 ang Cebu City South Coastal Road will be closed for the Cebu City Duathlon Race from 3 a.m. to 9 a.m. So akong balikon sirhan ang kining Cebu South Coastal Road aron paghatag og agianan sa Cebu City Duathlon Race nga kalihukan gikan sa alas 3 sa kadlawon ngadto na sa alas 9 sa buntag sa Agosto 20 ni. Unya sa paylain Pobs nga dunay no access pod ang gik manukad sa Plaza Independencia to Cebu South Coastal Road or manukad gikan sa City de Mare ngadto na sa Plaza Independencia. So no access ni sa kanang maong adlaw gihapon. So katong mga drivers nga mopaingon sa dakbayan sa Talisay, musubay diri sa Bagsakan unya sa katong manukad or sa katong paingon sa Cebu City, mo agi diri sa El Pardo Road aron nga malikay aning pagsira sa maong kasamtangang pagsira sa maong mga agianan. By the way, Flor, unsa nang duathlon? Duathlon meaning nagduha. Duha. So man, duha. Duha. Diba triathlon tolo man na ka race na ay swimming. Guryo kibaw ko. Lagi ikaw po. Ambi mo say kay namon duwa niya, di ba? Duwa is play basig statue dance or sa ba kanang trip to race. Jerusalem. So basig appeal ka ana usa ka mga participants ana Pobs. Pahuway sa ko kay wa ko ka-jogging ron tungod sa uwan kay layo mang ayala niya ang kibaw naman ka kahimtang nato sa Abiliana ang oval track, which reminds me kumusta na kaya to nung update sa oval track, no, na anak kay winning bidder mo na siguro no ato na ipapangutanan kay supposedly Lunes to i-announce kung kinsa ang winning bidder para mo trabaho pag kanang kuan alisdan nila ang rubberized track rehabilitate in preparation for because next year dili lang ang palarong pambansa ang i-host sa Cebu City. Pag February naasay Cebu City Olympics niya, I think later that year I think March, I'm not sure ha, muhosad ang Cebu City kaning diri sa Cebu City Sports Center sa Svira A. Ay ako pangutana si Minister Svira A kay nakalimot ko pero basta Svira A. So daghan na silang mga kalihukan nga mo ginang in fairness to the city government ilag yun gigahinlan og kanang budget
para ma-improve para sa ang atong mga atleta di sad mga pandol tungod sa cracks o katong mga kuan diha sa atong oval track. So wa na tay lain no. Naka-shout out na mo ta to Mr. Erwin Lirasan. Ang ginaot pa unta nga mausban. Okay, so unsa pay ato ang mga hisgutan po sa ato nang na kuano? Recap na to. So, we talked about mga parking. Yeah, we found out nga wa day murag klaro nga Cebu City Traffic Master Plan. Kung naamang gani palihog lang tag forward diri sa amoa aron ato nang mabasa ug atong madiscuss. Kay ni search mi sa internet wa man koy nakitaan. Ikaw, Flor. Maupod. So, akong gitan-aw kay aron naatay background sa maong kuan. So, wala tay makitaan kay aron makasabot sang katawhan ba nga hala nganong diha maski illegal parking or dapat illegal parking nganong na may nagparking niya wa gigidakop. Pero katong dito noon nga way sign nga gibot nga nag-sign pag humanog dakop gipang dakop. So mura na ba aron taon ang mga katawhan di maglibog. Clarification lang sad. Also grateful kay ta sa mayor sa Lapu-Lapu nga ni hatag yun og time para mutubag sa ni Diflor. Pwede mo mag first name basis mo Flor. Nya ikaw Sergio. Si Leo. Mayor, thank you jud kayo Mayor sa pagkuan diri sa Beyond the Headlines niya. Hinaot unta nga kung naa kinanglan sa imuha nga tuyo sa kabahin sa mga issue pareho gihapon ang ditso gihapon ka og tubag. In fact, nindot kayo ang pagkakuan ni Mayor. Naghisgot sa tag-usa tong mga illegal gambling. Lagi niya. Ayaw di lang kumutingo kay kung anisay lang sad kanang nakoy di ko sugarola pero usahay manggod maagian ako nanay mga outlets murag malingaw ra masig ko kanang maintain og kuan sa suo. Unya imong birthday imong gi-maintain. Unya nakadaog nakaanang imong gi-maintain. Hapit na duha ka tuig wa gyud tawo. Di unday ta na makapaniud to kun mauna pubs. Pero basi day maambush na sa taron. Atong panghinaot nga naas gawas. Kanang okay ra gyud mag-ana lang ko daan ha pagkuan mag-ana ko daan paggawas nato niya ditso day. Sige. Anyways, thank you very much. This is Beyond the Headlines. Ugma na sad. Ako si Publio J. Briones, I. Sanga ni Mildred Galarpe. Ingon man sa atong kauban sa technical department, si Frank. Frank Ostaring gyud si Frank. Dilit uba si Frank wa ta diri, no? Dili ta maka-live sa ato ang Beyond the Headlines. So sa tanang mga viewers sa Beyond the Headlines, daghang salamat sa pag-uban diri kanamo ug maayong hapon.